Hello guys, magandang buhay. Welcome po sa Pangkabuhayan TV. Today's video, pag-usapan natin ang tungkol po sa nangyayaring downtime ni GCash kahapon at marami po ang nakaranas ng aberya prior sa nagiging maintenance mode ni GCash. Based sa advisory, ang downtime ay mag-start po ng 10 PM ng September 4 at matatapos ng 8 AM ng September 5. So, then, meron na namang advisory na September 5 at 2 AM until 8 AM ng umaga. Pero, yung problema na naranasan ng mga users ni GCash ay napaaga. Dahil mula hapon hanggang gabi, ang GCash po ay nagkaroon ng on and off. Marami po ang hindi makagawa ng any transaction. Mayroon ding piling mga GCash number na pwedeng makapag-send ng money pero hindi makapag-bank transfer at hindi makapag-GSave. Yung iba naman ay makapag-GSave pero hindi makapag-bank transfer at hindi po makapag-send ng money. So, expected basta ganitong system na tinatawag nating digital system ay wala talagang 100% na mag-running smoothly from the very beginning until the end. So, si GCash nga kung ating titingnan ay napakalayo na ang narating pagdating po sa pagiging high-tech at level up. Pero mayroon pa ring mga panahon na ito ay pumapalya. At dahil sila ang number one digital e-wallet, halos karamihan ng mga Pilipino ay gumagamit na nito sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya kapag nag-down po ang GCash, marami po ang apektado. At siyempre kami, dahil malakas ang aming cash in at cash out, bank transfer at bills payment na gamit ang GCash, so kapag nag-down, ang aming negosyo din ay liliit ang kita namin. Lalo na pag napahaba yung oras sa downtime. So, isa dito yung mga sub-dealers natin na karamihan sa kanila ay tanging umaasa lang sa GCash as mode of payment. Kaya kagabi, mula pa kahapon, imbes na gusto nilang magpa-top up ay wala po tayong magawa dahil yung payment nga, ang option ng nila ay GCash lang. Although marami tayong ibang mode of payment, mayroon tayong mga banks, pero wala din naman sila. Kaya nag-add po tayo at nadagdagan po kagabi. Mayroon po tayong PNB, mayroon po tayong RCBC, bukod doon sa Cbank, BDO, BPI, Palawan Pay, Union Bank at marami pang iba. Marami tayong MOP. Ito yung guys sa mga sub-dealers ko, shoutout po sa inyong lahat. Kailangan po natin ng maraming mode of payment kasi if in case na magka-problema. Kahapon ang medyo mahabang downtime ni GCash. Sa send money, hindi makapag-send ng money kahit GCash to GCash. Siyempre, send money, GCash to GCash lang yan. Hindi talaga. Mayroong oras na makapag-send pero yung receiver naman hindi nakakatanggap. So, problemado. In and out, may problema. Malamang sa system po ay nakaka-login naman tayo pero paggawa ng transaction ay hindi talaga pwede. Bank transfer. Bank transfer naman. Ang bank transfer, although hindi makapag-transfer kasi temporary and available naman dito pag GCash ang gagamitin nyo. Pero, kumusta naman yung incoming na mga bank transfer? Yung bank transfer na galing sa mga banks at ibang e-wallet papuntang GCash, marami po ang nag-floating. Marami ang umiiyak. Marami ang sumisigaw. Saan na yung mga pera nila? Siyempre, nagpo-floating po yun. Ano ba ang dapat gawin para maimbestigahan at ma-push or ma-refund yung pera na yon? Kung sino yung gumawa or anong bangko yung gumawa ng transaction, doon po kayo mag-report. Kasi sila po ang may authority na i-check yung transaction, yung transaction history. Nandoon po kasi yun sa sending bank or sending e-wallet. Makikita nila doon kung pumasok ba talaga doon sa receiver or hindi. Hindi po pwede na doon kayo mag-report sa receiver kasi ang receiver wala pa pong idea
kung ano nangyari sa transaction kasi wala sa history nila. Doon talaga 'yun. At ang communication doon between the sender and the receiver banks or e-wallet. Sila po ang may communication. Tayo lang ay ang pwede natin gawin ay mag-report. Then pangatlo, yung GSave. Yung GSave, marami ang nag-cash in sa kanilang CIMB, marami ang nag-deposit ng kanilang Uno Bank, marami ang nag-deposit ng kanilang BPI, Maybank, pero hindi po pumasok. Oo. And then, wala din po sa history. Pero, later on, kasi ako na-experience ko kahapon sa Uno Bank naman, wala talaga sa history. Nag-deposit po ako. Pero, after 1 hour, pumasok siya. Saka pa nag-notify na pumasok yung ano. Siyempre, na-worried po ako dahil another waiting time. Then, yung scan QR. Yung scan QR din ay nagka-problema, hindi rin gumagana ng maayos. So marami po ang apektado talaga sa nangyaring GCash downtime kahapon. Kaya kung kayo po ay isa sa mga naapektuhan at nagkaroon ng floating na pera or floating na funds. So today, kung hindi man na-convert to PisoNet, kasi ang PisoNet possible na early in the afternoon or late in the afternoon, early in the evening until 11 PM ng gabi today ay papasok yung lahat ng mga PisoNet transaction. Pero kung wala po siya, hindi po dumating na yung 11 PM, wala pa rin pumasok, so kailangan nyo talagang mag-report. I-report nyo po sa sending banks or sending e-wallets para maimbestigahan at makita nila doon sa logs or sa sa transaction history para maimbestigahan at makipag-communicate sila doon sa involved na sending banks or sending e-wallet. Sana po ay mayroon kayong natutunan. Ganon talaga, wala tayong magagawa. Kailangan talaga natin ng pasyensya pag ganito po. Umaasa tayo sa digital Philippines, digital system. So walang 100% na smooth ang transaction. Mayroon talagang mga aberya. Kaya chill lang po tayo, pero ugaliin lang nating mag-report. Yun yung palagi kong hindi niyo po ako makikita na nagpo-post sa social media na nagrarant ng mga aberya ng aking mga transaction. Kung padamihan ng transaction, siguro kami na ang may pinakamaraming transaction dahil sa business po namin ginagamit. Pero so far, wala naman pong hindi na-refund or hindi dumating na mga funds doon sa customers namin. Although maraming business na nagka-aberya dahil lahat naman talaga ay mayroong way para po masolusyonan yung isang problema. Hindi magiging problema yan kung walang solusyon, di ba? Kailangan lang talaga nating ng pasyensya. Kasi mostly sa atin ngayon, wala na pong pasyensyang mag-antay. Gusto ura-ura. Wala tayong magawa talaga. Kahit sumigaw man tayo ng Dharma! Kahit ano pa tayo, makipag-away pa tayo, wala din mangyayari. Mas lalo lang lalaki yung problema. So pasensya talaga ang kailangan natin ngayon, lalo na sa mga system na ito. Anyway, sana po ay mayroon kayong napupulot at huwag kalimutan pong mag-like sa video na to para marami din po ang makakaalam na hindi pala advantage na every time na may problema, maninigaw tayo, magagalit tayo. Kailangan din talaga natin ng pasyensya. Yun yung lesson learned. Yun yung anong tawag dito? Natutunan ko sa bawat mga problema na kinakaharap ko everyday. Sa pamilya man, sa negosyo man, sa iba't ibang tao. Kailangan lang talaga ng pasyensya. Yung mga walang pasyensya, yun po talaga ang napasok sa malaking problema. Di ba? Lalo na yung mga nagiging trending ngayon. Alam naman ninyo siguro kung ano yung mga na-trending ngayon. So, kung wala kang pasensya, mas lalong lalaki yung problema natin. So, again, maraming salamat po. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa Pangkabuhayan TV, please naman, subscribe niyo po ang channel na to para sa karagdagang kaalaman ng iba't ibang mga negosyo na pangmaliitan lang na hindi kailangan ng maliit na kapital. At iba pang mga tips at guides mula po sa amin. So, thank you very much po. Hanggang sa muli. Paalam.